Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 7 warehouses sa Bulacan ang sinadya ng Bureau of Customs o BOC. 4 rito ang naisyuhan ng Warrant of Seizure and Detention ayon sa report ni BOC Director Verne Enciso. Nakumpiska rin sa lugar ang 236,570 na sako ng smuggled na bigas. It was found by the team that the presented documents and the imported rice did not match, as well as other pertinent documents to prove the legality of the rice. Dagdag ni Enciso, nakuha rin ng ahensya ang 6,000 na sako ng bigas sa Maynila at Las Piñas area at karagdagang 20,000 na sako sa 2 warehouse sa Tondo, Manila. Sa huling report, nakapagtala ng 31.5 billion pesos na halaga ng smuggled goods ang BOC ngayong taon. Binubuo ang halagang ito ng mga intellectual property rights, agricultural products, cigarettes at drugs. Ito po yung highest ever record po ng Bureau of Customs. Considering na hindi pa po tapos ang taon na supersede na po ang mga previous years ng operations po ng Bureau of Customs in the anti-smuggling efforts. Idiniin ni Enciso na resulta ang mga ito ng pagpapalakas ng kanilang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni BOC Chief Bienvenido Rubio. Patay ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA habang nahuli naman ang isa sa engkwentro sa militar sa barangay na Inday, Placer, Masbate. Sa report ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, pasado alas 5 ng hapon ng September 21, naganap ang engkwentro na ikinamatay ng mag-asawang NPA na sina Javier Villegas alias Dodo at Aimee Villegas alias Inday na mga miyembro ng Platoon 1 Komiteng Larangang Guerrilla Sub-Regional Committee 4. Kinilala naman ang nahuling rebelde na si George Basagre o alias Burundok na nasa kustodiya na ngayon ng militar. Itinanggi naman ng CPP-NPA at mga kaanak ng namatay na miyembro sila ng kilusan. At taktika raw lamang ito ng AFP upang ideklarang election hotspot ang probinsya ng Masbate. Samantala, na-recover naman sa engkwentro ang M653 rifle, caliber 38 revolver, mga magazines, subversibong mga dokumento at personal na kagamitan ng mga NPA. Pinasok ng ransomware attack ang computer system ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito'y kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na bandang alas 9 ng umaga kahapon, September 22, nangyari ang insidente. Napag-alaman din ng ahensya na isang Medusa ransomware ang nasa likod ng insidente na unang nagsagawa ng cyber attack noong September 2019. Humingi naman ang PhilHealth ng pag-unawa sa publiko dahil sa temporary system downtime ng kanilang website habang iniimbestigahan ang pangyayari. More optimistic ang mga negosyante at Filipino households sa third quarter ng taon ayon sa pinakabagong quarterly survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa resulta ng survey, tumaas sa 46.4% ang Business Outlook Index mula sa dating 43.9% noong second quarter ng taon. Ang kumpiyansa sa negosyo para sa susunod na 12 buwan naman ay tumaas rin ng 59.7% mula sa 58.5%. Ayon sa mga negosyante, ito ay bunga ng inaasahang mas mataas na demand para sa mga kalakal at serbisyo, ganap na pagbubukas ng ekonomiya, mas maraming oportunidad sa pag-angat ng negosyo at mga bagong proyekto at pagbaba ng inflation. Sa Filipino households, tumaas din ang kanilang tiwala sa 7.8% mula sa 4.6% sa naunang survey. Batay sa survey ng BSP, ang pagtaas ng porsyento ng tiwala ng Filipino households ay dahil inaasahan ng bawat Pilipino ang mas marami pang oportunidad sa trabaho, karagdagang mapagkukunan ng kita at mas mataas na kita dahil sa pagtaas ng sahod. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.